Dahil tinawag at pinili po tayo ni Lord na muli mapunta dito sa kanyang tahanan para sambahin siya. Amen po ba? Amen. We are in the right place po. Let's sing this song.
sumayaw? Kumanta at sumayaw. Amen po ba? Lahat po ba dito ng pinagpala ng Panginoon eh? Handa pong sumayaw para sa Panginoon. Hallelujah. Sabi nga po, walang mahiyaing anak ng Diyos. Amen? Makisabi po sa mga kapatid natin, kapatid, walang mahiyaing anak ng Diyos. Aamin at sasayaw tayo. Amen? Amen.
Salamat, Panginoon. Tunay nga po, Panginoon, na napakasarap. Napakasaya, Panginoon, sa aming pakiramdam, Panginoon, na magpuri sa iyo, Lord. Narito kami, Panginoon, tanggapin mo kami, Panginoon. Nagpapakumbaba kami, Lord God, tanggapin mo ang aming mataas na papuri at pagsamba sa iyo, Lord God. Tunay nga po, Panginoon, na hindi ka, Panginoon, nagkulang sa amin, Lord God. Ikaw lamang, Panginoon, wala nang iba, Lord God. Marami kang salamat, Lord God. To your love, I will begin with all I am for you. You hold my world in the palm of your hand, and I am yours forever. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing. With all I I'll walk with you wherever you go, through tears and joy. I'm trusting you, and I will be in all of your ways, your promises forever. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing. With all I am. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live,
You are worthy to be praised, Lord. Ikaw lamang. You are the peace that guards my heart, my help in times of need. You are the hope that leads me on and brings me to my knees. For there I find you waiting, and there I find relief. So with all my heart I worship, and unto you I sing. Deserve all glory, for you alone deserve all praise. Father, we worship and adore you. Father, we long to see your face. For you alone deserve all glory. For you alone deserve all praise. Father, we love you, and we worship you this day. You are the peace that guards my heart, my help in times of need. You are the hope that leads me on and brings me to my knees. For there I find you waiting,
Muli, Panginoon, ibuhos mo sa kalagitnaan ito ang iyong mapagpalang presensya, Panginoon. Tanging ikaw lamang, Panginoon, ang aming maramdaman, Lord God. Ikaw lang ang aming pupurihin, itataas, Panginoon, Lord God. Maraming salamat, Panginoon, na narito kami, dinala mo muli, Panginoon, para sa iyong presensya. In Jesus' mighty name we pray, Lord. Amen. Praise the Lord. Thank you, Jesus. Malapakan po natin muli ang Panginoon. Hallelujah. Praise God. So tayo po na po yung dalilin mo po uli at matalangin sa Panginoon. Ang maraming Diyos, maraming salamat sa iyong pagsama sa aming pagsampa sa pamamagitan po ng aming pag-awit. Salamat po sa mga awit namin, sa mga backups namin, sa mga mananayaw, tagapagpag salamat sa pagkatalang po namin. Nagagawa namin ito hindi dahil sa aming galing at husay, kundi sa iyong Santong Espiritu na sa amin po ay gumagabay. Maraming salamat din po, Lord, sapagkat kayo ho ang nagdala sa amin sa lugar na ito, na magkakapatid, pamilya, upang makapellowship namin ang aming kapatiran at masamba namin kayo sa mataas na kaparaanan. Panginoon, sa umagang ito, dalangin po namin muli ang iyong Santong Espiritu ang malayang kumilos sa amin na habang pinag-aaralan po namin ang iyong salita, baguhin po kami. Muli po, maraming salamat, Ama. Purihin po kayo sa pangalan ni Jesus. Amen. Napang natin si Lord. Praise God. Okay, marami tayo mga kapatira, humingi ng prayer, nasipon. Kaya iba sa atin, may mga sipon. Pag nasipon pa naman sa isa, damay-damay lahat. Nakakahawa. Sana makahawa din, pag may pera ka, mahawa din ang pera iba. Okay, praise the Lord. So, sa mga nakaraang pag-aaral po natin, ay nakita po natin ang ating pong team ay nakapokus po sa katapatan ng Diyos. Amen po ba yun? Nung nakaraan, tinuro po ng ating kapatid na si Mr. Leia ang beyond. Ang ibig sabihin ng beyond our expectation. Minsan, meron kang inaasahan, ito lang, higit pa yung kanyang binigay. Amen po ba yun? Para pa nga nangihingi ka lamang ng isa, binigyan ka ng 10. Sabaw lang ang hinihingi mo para may mahigop, nilagyan pa ng laman. Ang Diyos talaga kakaibang magpala. Palapakan natin ang Diyos. Praise God. Ang mensahe po natin ngayon, dapat po ang title natin o pag-aaralan ay follow first. Pero pinag-aaralan ko, hindi ko parang sinabi ni Lord, wag mo na ituro mo. Ang nakakaituturo ay binahagi po namin sa isang gawain sa Revival Night. Kung saan po ay ibang kabatiran po natin nakadalo. Kasi tayo po, yung church natin ay kasama sa minsan isang buwan na sumasama po tayo sa Revival Night. Siguro mga 7 o 8 church ang nagsasama-sama. Ay sana po makasama namin kayo. So, at ito po mensahe natin pag-uusapan ay ating ibinahagi ito po sa gawain na yun na kung saan binibigyan natin ng diin dapat sa taong ito na tayo ay hindi lamang pumiyangko ng isang simbahan, kundi tayo po ay mga alagad. Lahat ng alagad, magsabing amen. Kasi pag sinabing Kristiyano, alagad po ang ibig sabihin, nakasunod ni Kristo. Kaya ito po ang ating pag-aaralan sa umagang ito. Mula po sa aklat ng Acts o Gawa, chapter 1, verse 8, ay ganito po ang pagkasabi ng aklat na ito. But you will receive power when the Holy Spirit comes on you. And you will be my witnesses in Jerusalem, in all Judea and Samaria, and to the ends of the earth. Ang pag-aaral po natin, ang title natin ay Great Commission, a Disciple with a Mission. Pagpalain tayo ni Lord sa pagkabasa ng kanyang salita. Ano bang ibig sabihin ng Great Commission? Ayan. Sa Tagalog yan, dakilang atas, dakilang utos para sa atin. Tandaan po natin, yung mga unang alagad, inutusan ng Panginoon.
Ang sabi ho doon sa Matthew chapter 28 verse 19, ito po ay hindi ho pakiusap, hindi ho kung gusto mo lang o pag may panahon ka, kundi ito po ay isang utos na dapat sundin. Kumbaga sa Biblia, promise to claim, command to obey. Hindi hinihingi ang ating gusto ba o hindi, kundi kailangan natin gawin ito. Kasi walang binanggit sa Biblia na magparamihan kayo ng miyembro, kundi magparamihan kayo ng alagad. Kasi ang mga tinatawag ng miyembro sa Biblia, mga alagad na nagsama-sama. Anong sabi dito? Go and make members? No. Go and make disciples of all nations. Kaya nga po kumalat ang mabuting balita sapagkat ito ho ay inihayo at itinanim sa iba't ibang lugar, iba't ibang bansa, at iba-ibang nasyon. Ano ho? So, ang sabi diyan, go and make disciples, not just go to church. Hindi sinabing magsimba ka na ng magsimba, buong buhay mo magsimba ka. Bagamat kailangan magsimba kasi bahagi ito ng pagkatawag ang mag-fellowship po tayo. Pero dito sa simbahan, pinag-aaralan po natin ang mga bagay na dapat gawin doon sa labas. Kung ano ang ating sasabihin, ano ang ating gagawin, paano natin gagawin, pinag-aaralan po sa church. Kaya po, go and make disciples, not just go to church. So God's call is go, step out, reach others, and share God's life with them. So ibig sabihin, sabi nga ng isang translation ng Message Bible, go out, lumabas ka, and train everyone you meet far and near in this way of life. So pag sinabing go out, ito po ay hindi nangangahulugan na nandun lang tayo sa loob, kailangan natin lumabas at ang mga tao ay maging alagad din dapat ng Panginoon to us. Amen po ba yun? Tumingin ka sa katabi mo, sabihin mo, alagad ka oy. Amen? Hindi lang pastor ang alagad, lahat po tayo alagad. Pag sinabing Kristiyano ka, ang ibig sabihin, alagad ni Kristo, kakasunod ni Kristo, ginagaya si Kristo, namumuhay ng katulad ni Kristo. At sabi pa rin dyan, and teaching them to attend, teaching them para maging matalino. Ang sabi dyan, and teaching them to obey, yung konti lang, yung gusto ko lang. No, ang sabi dyan, and teaching them to obey everything I have commanded you. So yung mga unang alagad, inutusan na magkaroon kayo ng alagad na mga susunod. Yan po ang misyon, yan po ang dapat nating maunawaan, mga kapatid. So a true disciple is taught and teaches. So tayo po ay tinuturuan. Pag natuto ka, dapat ka rin magturo sa iba. Ipinapasa po ito. So ibig sabihin, being a disciple is not just about receiving teaching, it's about passing it on. Ang ating pong kilos at galaw bilang mga mananampalatayang alagad, tumatakbo po tayo. Pero hindi ka tumatakbo para sa sarili mo, kailangan meron din tatakbo na susunod para sa iyo. Lahat ng ang edad ay wala na sa kalendaryo, magsabi amen. O, diba? So, ibig sabihin itong katotohanan, pag ang edad mo ay umalis na sa kalendaryo, bumabagal na yung takbo mo. So, kailangan habang mabilis ka, ipasa mo yung baton sa susunod para pag may lumabagal ka ng tumakbo, may mabilis naman tumakbo para sa iyo. Tandaan po natin ang sinyo bilang makatakbong mabilis yan. Kaya hindi ko iginawa ang harapan at ang pulpito para sa iisang tagapangaral lamang. Kasi tumatanda yan, nagkakasakit yan. Yan ang sabi ng Bible. Pero pag meron tayong napasahan, nakita nyo, may mga kasama na tayong umaatin dito na hindi lang dating umaatin, nagsishare na, nagtuturo, pag-prayer meeting, iba-iba po yung mukhang nagbabahagi. Kasi naniniwala po tayo na lahat tayo ay dapat mapasahan. Amen po ba yun? Kailangan ipasa po natin yan, mga kapatid. Kaya natutuwa tayo, yung ating mga tampurin na minister ay nadadagdagan po sila. At debre, dapat din magtuturo sila. Alam ka naman mga senior citizen na nag-iindak-indak ka ng tampurin dyan. May malulutong namuto niyan. So, kailangan may mapasahan. Makakita kayo ng church, puro senior citizen ang umaattend. Palagay ko ang praise and worship noon para mga kundiman. Ayan?
Kasi ninyo, ay mga sayo na lang yun. Tsa, ganun-ganun na lang. Bakit? Ay hindi na kaya ng buto. Kaya ipasa sa mas nakababata. Kaya kung hindi tayo natatakot na ibahagi at ipasa ang baton sa mga susunod na naturuan sapagkat tayo ho ay mga alaga. Okay, so, discipleship is a cycle. Learn, natuto, grow, lumago, teach, nagtuturo. So, lahat tayo teacher. Okay, lahat tayo ay guro. So, the goal is obedience, not knowledge alone. Hindi mo tayo tinuturuan para dumulong ng dumulong. Ang gusto ng Diyos, masunod natin yung mga natutuhan natin. Kasi ang dahil ang isang malungkot na katotohanan, maraming Christian, maraming alam sa Bible. Diba? Maraming verses. Minsan may mga kapatid na magaling pa sa binabanggit ko pa lang isasabihin ko, alam na yung verse, tinama pa ako, bali kasi yung verse ko sinabi, napakahusay talaga sa mga verses. Pero ang problema, alam yung verses, marami alam sa Bible, hindi ina-apply yung nalalaman. Dumunong lang. Amen ba yun? Anong sabi ko sa Bible? Teaching them to obey. So tandaan natin, knowing God's word without obeying, it brings no change. Wala akong pagbabago. Parang ikaw, halimbawa isang tao pumunta sa isang gym. Ba, ang gaganda ng katawan ng mga tao dito. Ang ganda ng gym. Ba, may mga barbell pa. May mga instructor pa. So isang taon ka lang pumupunta ron, pero walang nababago sa sarili mo. Bakit? Nanonood ka lang, tsaka humahanga eh. Amen? So dapat, buhatin mo yung barbell. Yung instructor na nagtuturo, sundin mo. Kasi pag hindi, ay palagay ko, umanga ka lang, nagandahan ka lang, pero hindi ka naging alagad kasi tagahanga ka lang. Mas maganda po yung alagad kapag nagsasalita ng isang bagay, nakikita sa kanya. Wala akong perfecto, pero yung bang, lagi ko sinasabi to, kung ikaw ay nagbibenta ng pabango, at pagkaamot-amot mo naman, bili-bili ba? Kung ikaw ay nagbebenta ng pampalago ng buhok, pero nagtampo na buhok sa'yo, maniniwala ka sa pampalago ng buhok. Kailangan nakikita sa atin yung sinasabi natin pagbabago. True transformation is seen in what we do, not just what we know. Kasi marami na tayong alam. Kung matagal-tagal ka ng Christian, marami ng verse, marami ng pastor, mga ngaro lang ng aral, may Amerikano, may Koreano, may Inchik, may Kapampangan, may Bisaya. Ang dami-dami na. Ano ang ating ginawa? Sa totoo lang, ang pinangangaral ng mga preacher, galing din sa Bible, yun din. Paulit-ulit naman ang tinuturo. Kasi paulit-ulit ka rin lumalabag. Amen ba yun? So, kailangan makita sa atin, hindi lang sinasabi. So, maraming Kristiyano ang iniisip, ang misyon ay para lamang sa mga pastor, sa mga missionaries, sa church leader. Nagkakamali po tayo. Lahat ng anak ng Diyos magsabi, Amen. Automatic alagad ka. Tuloy ka sa katabi mo, sabi mo, kapatid, may mission ka. Amen ba yun? Hindi lang pastor ang binigyan ng misyon, lahat po tayo mga kapatid. Lahat ng tumanggap ng iisang Diyos, iisang Espiritu, iisang Diyos na tinatawagan, alam nga naman magkakaiba pa yung Espiritu tinanggap natin. Pare-pareho lang yan. So ang sinasabi ng Espiritu, lahat tayo ay mga misyonero. Okay, so tandaan. But Jesus made it very clear, ang sabi, every disciple has a mission. Ang sabi ng Matthew 28 verse 20, habang ginagawa natin yung mission natin, yung ating katungkulan, kasi hindi tayo nabubuhay para sa sarili lamang. Hindi tayo nabubuhay para sigupin ng malalamig na hangin ng aircon, kumain ng paboritong pagkain, mag-eat all you can, kundi dapat gawin ang kanyang pinagagawa. At habang ginagawa natin ang kanyang pinagagawa, pangako ng Diyos, I am with you always to the very end of the age. Sasamahan ka ng Diyos. Kaya minsan nagtataka, bakit parang ang layo-layo ko sa Diyos? Parang hindi ko siya kasama. Ginagawa mo ba yung pinagagawa niya? Hindi. O iba ko niya sasamahan. Kaya pangako ng Diyos, sasamahan niya habang ginagawa ang kanyang ipinagagawa. Great Commission, a disciple with a mission. Number 1, sa ating pag-aaral, empowered by the Holy Spirit.
Sa totoo lang, hindi natin kaya talaga. Ano ko? Sabi ng Acts 1:8, ulitin ko muli, but you will receive power when the Holy Spirit comes on you. Sabihin natin, power. Kapangyarihan. Alam niyo yung salitang power dyan, yung kapangyarihan na binanggit dyan, ay galing sa salita, doon kinuha yung salitang dynamo o dynamite. Hindi naman sinabi ng Biblia, o gawin mo magagawa mo, gamitin mo talino mo sa paglilingkod. Hindi, ang sabi niya, ako ang magbibigay ng kapangyarihan sa iyo. At yung dynamite na yan, nakakita na ba kayo ng dynamite? Ang dynamite, pag yan po ay sumabog, nababago ang masabugan niya. Amen? Gusto niyo ng testing? O, pasabugin niyo gasol. Yung sa gasol sa bahay, 2 granada po katumbas niyan eh. Palalay ko, wasak ang bahay mo. So, ang Kristiyano, ang alagad, kapag siya po ay nilukuban ng Santong Espiritu, nababago ang paligid niya. Yung gawa ng kamasama, ang gawa ng kasalanan, nawawasak dahil nasa sa kanya ang kapangyarihan ng Santong Espiritu. Amen po ba yung mga kapatid? Kaya nga ho, tandaan natin, kailangan natin ang gabay niya. Sharing Christ is not easy. Madali mo ba mag-share kay Christ? Hindi madali. Kaya-kaya ko yan. Galing ko ata sa mga verses. Hindi mo kaya. Hindi verses ang pinag-uusapan, hindi Bible ang pinag-uusapan. Paano mo ibahagi yung salita ni Lord sa iba? Hindi kailangan ng tagisan ng lakas. Hindi kailangan na marami kang alam. Ang mahalaga, mayroon kang pagmamahal sa binabahaginan mo. Kaya alam nyo, hindi po tayo agree sa mga yung nakikipagdebate. Kung talagang nasa totoo ka, i-debate mo, ipaglaban mo, hindi na kailangan. Bakit? Halimbawa, may kausap ako. Ang galing ko sa verses, ang galing ko sa chapter, nanalo ko sa kanya. Ang tanong, naipanalo ko ba siya sa Panginoon? Hindi naman. O yung silbi ng galing ko, kung nailayo ko naman siya sa Diyos. Ang mahalaga, yung kilos ng Santong Espiritu. Amen po ba yan? Amen po ba yung mga kapatid? So mahalaga sa lahat ng ating gagawin, pag-aaral, pagtatrabaho, imbitahin natin ang Santong Espiritu para tayo ay maging alagad ng Panginoon. Ang sabi ng Zechariah chapter 4 verse 8, ay, best friend ko dito na pala. Okay, ano sabi dyan? Not by might, nor by power, but by my Spirit, says the Lord Almighty, you will succeed because of my Spirit. Kasi may mga pagkakataon, ipinangangahas natin ang husay at galing natin. Oy, tapos ito ng seminaryo. Oy, tapos ito ng kolehiyo. Ang dami kong degree. Lahat ng degree nasa akin. At kung tatanungin niyo kung anong degree meron ako, hanggang P degree lang ang alam ko. Amen? Hindi pagalingan ng degree, pahusayan, kundi ang kilos ba ng Diyos ay nasa sayo? Pag ikaw ba'y nagsalita, nasasabugan at nababago ba ang iba? Kung wala, palagay ko, galing mo lang ang nakikita, hindi galing sa Diyos. At makikita ho natin, ang unang baba ng banal na Espiritu ay nangyari doon sa pagtitipon ng mga magkakapatid. Andun si Jesus, and being assembled together with them, inutusan sila ni Lord na huwag kayong aalis sa Jerusalem. Amen po ba yun? Tumingin ka sa katabi mo, huwag kang aalis sa Jerusalem. Anong ibig sabihin? Huwag kang aalis sa fellowship. Huwag kang huwag kang aayaw. Magkaroon ka ng kagutuman sa fellowship. At ang sabi pa dito, but to wait for the promise of the Father, which He said, you have heard from me. Sabihin mo sa katabi mo, wait. Alam po nyo, ang salitang wait po dito ay maraming kahulugan. Isa rito ay paghahanda. Amen? Kaya ho tayo nag-aaral. Ito yung ginagawa natin pag-aaral ng salita ng Diyos. Wait po ito. Kaya bago ka maglingkod, kailangan may naririnig ka na galing sa Espiritu pinag-aaralan. Amen ba yun? Huwag kang mag-wait ng matagal. Huwag mo na matagalan. Huwag ka na magmadali. Ang ibig sabihin, mayroong timing si Lord. Kaya pag nagbabasa ka ng Biblia, lalo kang nagkakaroon ng kaunawaan sa Kanya. Pero kung tamad-tamad ka, ay magkakaproblema. Ngayon, habang sila'y nag-iintay, kasi yung mga disciple ng tatay, di ba namatay na si Jesus? Nabuhay uli. In the book of Acts, dyan sumibol ang unang prayer meeting at ang unang church, dyan po nagsimula. At bago magsimula, mag-wait po na kayo sa Espiritu Santo. Hindi, magagaling kami, mahusay kami, matatapang kami. Pero yung tapang na yun, ay hindi tapang na galing sa Diyos.
Hindi ibig sabihin, Kristiyano ka, matapang ka, patay ka ng patay, kalooban na ng Diyos yun, dapat mayroon kang karunungan na galing sa Santo Espiritu. Amen po ba yun? Yung mga alagad, yung tapang nila, hindi ito yung tapang na gusto ng Diyos mapa sa kanila. Sabi nito, you will receive power when the Holy Spirit comes on you. Ang kailangan ninyo is Espiritu ko, hindi yung sariling lakas ninyo. Alam ko, may matatapang sa atin dito, pero hindi yung tapang na yan. Kasi pagtapang ninyo, pagka nagkaroon na ng problema, aba, nakita nyo na nag-pray sa Gethsemane. Sabi ng mga alagad, Panginoon, hindi ka namin iiwan. Makukulong kaming kasama mo, mamamatay kaming kasama mo. Abay, nung nagka-problema na nagkahulihan na, nasa ng mga disciple. Kanya-kanyang talinis eh. Dininay pa siya, hindi ko palalayan. Kita niyo na? So bakit? Sapagkat yung tapang nila, hindi tapang na galing sa Diyos. Yung tapang na yung pansarili kaya nawawala. Kaya, pansinin po natin, in Luke chapter 9:52, si Jesus Christ, inutusan niya ang ilang alagad, sabi niya, He sent messengers before Him and they reached and entered a Samaritan village to make ready for Him. Pupunta ko dyan, mangangaral ako, ibabahagi ko yung salita ng Diyos. Pero alam po ba ninyo yung mga tao doon? But the people would not welcome or receive or accept Him. Hindi tinanggap, ayaw namin. Siguro, binakas ko. Hindi ka namin kailangan dito. Si Lord, napaka-cool. Amen? Napaka-cool niya. Okay, may lahing Bicol yan. Bicol. Ha? Okay. So, tingnan po natin. Nung maalaman ng mga disciple na matatapang, pansinin po ninyo. When the disciples, James and John, saw this, they asked, Lord, gusto mo? Tumawag na kami ng apoy sa langit. Nang wasakin at patayin ng mga yan. Ay, makita ho ninyo, yung tapang nila, hindi tapang na pang Diyos. Kaya ang sabi ng Bible, nung narinig ni Lord yan, na-rebuke sila. Ay, di kung ayaw nila, ibahagi natin sa iba. Balikan din natin sila sa pagdating ng ibang panahon. Nakita ho ninyo? Amen po ba yun? Kaya pag nagbabahagi ka, ang tapang na galing sa Lord, may pagpapaumanhin, may pagpapasensya. Lagi kong ginagamit na illustration, meron tayo kasi kapatiran doon sa country. Nung pagka nakakantahan tayo doon sa church, kasi ako po yung tagabantay doon, saka tagalinis. Pagka umakanta yung mga kapatiran natin, mga musician, kasi bagay yun Ang mga kinakanta, umuulan ng pagpapala. Ay, meron naman, umuulan ng bato, binabato yung church. Amen? Binabato talaga. Nung una, sabi ko, makita ko lang kung saan ito nanggagaling. Babato ko rin sa kanya Pero sabi ng Espiritu Santo, pagka ginawa mo yon, ano ang pagkakaiba mo sa kanila? Kasi pag nagbabato, iniipon mo yung bato, akalain mo nakaipon tayo pa ng back. Hindi ka na bumili ng graba. Pero paglipas na yung panahon, ay di nabuo yung mga kapatira, nag-share tayo, mayroong isang lalaki doon na naging kumpare ko pa. Sabi niya, Pastor, pare, o bakit? May sasabihin ako sa iyo. Bakit nung araw na alala mo, lagi may gumabato? Oo, ako yun. Ha? Oo, galit na galit ako Pero alam po ninyo, dahil hindi siya nabatong pabalik, at hindi naman siya kilala dati, hindi po siya ng Diyos. Ay, naging miyembro natin, naging church member. May pagkakataon, sinama ko sa Bible study. Ay, ang laki ng katawan. Kamukha ni Bato Ang ganyan ba? Para ba kang kakainin ka ng buhay? Sinama ko sa Bible study. Yung binabible study ko baguhan, piloso ko. Tumayo itong ating kapatiran. Babangasan kita, makinig ka. Opa, alam mo nangyari sa mesya ako? Tinatanggap ko po, tinatanggap. Alam pa kung di pa ako tanggap-umpisa. Hindi ko na sinama yung kapatiran niya. Kasi yung tapang niya, na hindi, wala sa lugar. Yun yung tapang nila Pedro. Si Pedro nga, anong ginawa? Nanagapan ng tenga. Sabihin ninyo, dumarating ba sa punto sa buhay natin, Kristiyano kami, pero pag nagalit ka, hindi mo mapigil ang bibig mo. Hindi mo mapigil yung kamao mo. Pag maluwag na lang, naisip mo, ba't ko lang ginawa yan? Pero nagdamage siya sa bintang. Amen ba yun? Tumingin ka sa katabi mo, sabihin mo, hindi ako yun. Kaya kailan pag nagsisir ka, binastos ka, hayaan mo lang siya. Amen? Kaya, hinaman po natin yan. Yun yung tapang na gusto ni Lord, tapang na handang magpasensya. Okay. So, kita niya, yan. Si Simon nga, ang tumaga ng tenga
na isang huhuli. Oh, nagaling si Lord yan eh. Okay, ngayon, sabi dito, anong binibigay ng Espiritu Santo? Boldness when we are afraid. Binibigyan tayo ng Diyos ng tapang kapag natatakot ka sa mga sitwasyon nilang hinaharap. Nagbabahagi ka, natatakot ako, baka mapahiya ako, baka hindi ako tanggapin. Bakit? Sino ba isishare mo? Sarili mo ba? Si Lord naman. Kahit di ka tanggapin, okay lang. Ang mahalaga tanggapin nila si Kristo. Amen? Amen mo ba yun? So, nagiging matapang tayo sa pagharap sa mga dapat harapin. Ano pa? Wisdom, when we don't know what to say. Nagkakaroon tayo ng karunungan kapag hindi natin alam ang sasabihin natin. Ito, subok na sa ibang mga kapatid natin na kalabasa, palang malasunurin, minsan nahihiya. Nahihiya akong magsalita. Nung magsalita ay ayaw na tumigil. Bakit? Kasi pag Espiritu ang nagsasalita, siya ang magbabagin sa iyo ng mga bagay na makalangit na salita. Pero pag hindi ka nagbabasa ng Bible, wala kang nasasabi. Ang sabi ng Biblia, ang banal na Espiritu ang nagpapaalala sa atin. Kung hindi ka nagbabasa, hindi ka nagdadasal, ano may papaalala niya? Amen po ba yun? So, pero karunungan na galing sa Panginoon. Kaya po sabi dito, pansinin niyo, pag umaharap sila sa mga trials, but when you are arrested and it's not trial, don't worry ang problema sa Kristiyano, nag-worry in advance eh. Dapat ang i-advance mo, pananampalataya, in advance. Wala pa yung blessing, paparating na. May sakit ka, papagaling na. Dahil mo ba yun? Tama ba yun? So dapat ganun po, don't worry in advance about what to say. Just say what God tells you at the time, for it is not you who will be speaking, but the Holy Spirit. Ano pa ka natin ang banal na Espiritu, mga kapatid? Kumisan ka, yung ating mga nagsasalita, yung mga nagpapakanta, hindi mo naman minemorize yung sasabihin mo, pero bakit mo nasabi? Kasi nakita ng Diyos, ang bibig mo gagamitin mo para sa Kanya, ako magsalita sa iyo, bigyan kita ng tama. Amen po ba yan? Kaya yung kanta natin, maganda. Kakanta uli yan, si Sareya, ha? Imbitahin ka namin sa isang crusade. Mga 5,000 tao. Huwag tayong matakot, praise the Lord. So, kailangan tayo ng Diyos na siya ang bahala sa atin. Ngayon, sabi po rito, ano pa? Love when people are difficult. May mga tao na hirap mahalin. Totoo ba yan? Yung pag nakita mo, gusto mong sapukin. Gusto mong sakalin eh. Pero pag nasasakal mo pa rin, ang nasasakal mo, hindi yung pag-ibig na itinuturo ng Diyos sa atin. Okay. So ano pa? Conviction that changes heart. Nagkakaroon tayo ng conviction. Pagka nagkakaroon ka ng mali, nasasaktan, nalulungkot ka, mali ang ginawa mo kasi ang Espiritu ang nag-convict. Pero pag walang conviction, magtanong ka sa iyong sarili, nasa na kaya ako? Nasa na kaya si Lord sa buhay ko? Baka hindi ko ba talaga tinanggap? Ang tanong, are you relying on your strength or God's power? Saan ka ba nananangan talaga? Sa lakas mo? O sa kapangyarihan ng Diyos? Another na question natin, are you daily asking the Holy Spirit to guide and use you? Hinihingi ba natin araw-araw o nagdarasal ba tayo na tayo'y gabayan at pangunahan at magamit ng Diyos sa pamamagitan ng udyok ng Espiritu Santo? Tandaan, a disciple with a mission is a disciple filled with the Spirit. Yung punong-puno tayo ng Espiritu at inilubog sa Espiritu. Alam niyo ba napapasarap sa soul drinks kung ano? Yung Espiritu niya. Kaya kapag kumakain kami ng Coke dito, naiinis ako pag may iinom, hindi tinatakpan eh. Bakit? Lumalabas yung Espiritu eh. Amen ba yun? Kasi ninyo yung Coke na walang takip, kahit takpan mo na, bakit mo wala? Parang tubig lang na mayroong parang asukal. Pero pag yun ay ininin mo, wow, may Espiritu kasi. So, tandaan natin, dapat punong-puno tayo ng Espiritu. Okay. So, pangalawa, tatlo lang po ang ating puntos, witness at home, work, and community. Saan ako mag-uumpisa maging saksi? Ayan. Okay. So, sabi dito sa Acts 1:9, you will be my witnesses in Jerusalem, in all Judea, and Samaria, and to the ends of the earth. Si Jesus ng Jerusalem. Magsisimula ka kung saan ka nagtutuon. Amen ba yun? Madalas kasi tayo nasa isip natin malayo. Hindi masama.
Pero isipin mo rin yung palagi. Amen po ba yun? Okay, sabi po rito, mission begins where you are. Saan ba yan? Sa ating mga tahanan, sa ating pinagtatrabahuhan, sa ating eskwelahan, sa ating komunidad, sa ating barangay. Dapat, ikaw ay alagad sa iyong tahanan. Dapat makikita si Kristo sa atin pag-uwi natin ng tahanan. Lahat ng Kristiyano uuwi mamaya magsabing Amen. Pag-uwi niyo ba, Kristiyano pa rin kayo, alagad? Minsan may mga pagkakataon. Nung araw, yung mga araw, pero itong mga tamburin natin, masisipag na to. Sabi nila, aba, yung mga magulang, tigas na sumbong, pambira pastor, yung naman, anak ko, ano ba, busy-busy sa tiyak, tatatamburin pag inuutusan mo, laging wait ng wait nagpo-posisyon yung matcha, mga tinidor, mga baso, di pa mahugasan Pag sinabi mo, anak, makihugas mo nga, galit pa Anong sagot? Takot ako sa church! Bihira, no? Kaya hindi mo kayo makatin ng magulang, paano po mga atin, bakit napagod ako sa pag-uwi niya, mga gutom niya, galit pa. Ganun ba? Hindi ang alagad. Pag-uwi mo ng bahay, alagad ka ni Kristo. Amen ba yun? Kaya pag gutom na gutom kayo, nahalata pa rin ang pagiging alagad sa parang ng inyong pag-order sa kainan. Pag-order kayo sa Jollibee, dahil ko sinasabi, dapat magalang ka rin. Hindi yung, ano ba yan? Napagkatagatang naman ketchup na yan. Huwag gano'n, ha? Kung minsan may nakausap tayo, alam po ninyo, ang sakit po, kilala niyo po ba yun? Bakit na? Hindi ko magsalita ako para kung wala akong damdamin Kung tignan ko, pastor pa. Kung pinuhin niyo yun, dapat magalang, kahit gutom ka, kaya bago kayo dumating ng church, kumain muna kayo para may laman. Kaya kahit nasaan kayo, hindi nyo kilala sila, kilala kayo. Tapos, magsishare ka ng gospel, ang sama ng ugali mo. Amen ba yun? Kaya pag sa pagkain, kahit natagalan ng order, kaya kami nilis pag mo order, ano mo yung madali mo ng kainin habang hinihintay namin na iluluto nyo? Meron po rito kamote. Pagluto na kami kamote. Ayun ba naman ba? Hindi yung tagal naman yan. Ang ayun ako pa yung order yan. Kasi minsan may mga Kristiyano, ganyan ako. Meron nakita ko sa Jollibee pa. Di, galit. Ano ba naman yan? Pakatawag ng order nito, ganun ka na lang. Di, ando na. Pagkatapos na ng order, hawak-hawak pa kamay, nagdasal ko sa gitna ng Jollibee, Panginoon, salamat ko sa kahambagan mo. Nakakahiya. Amen? Alagad tayo, hindi sa loob ng simbahan lang paglaba. Sapagkat ang paglilingkod ng isang alagad ay hindi nagsisimula sa itaas ng entablado pag nagsasalita ka sa pulpito, kundi nagsisimula ang pagiging alagad ng Kristiyano sa baba ng pulpito, sa buhay ng mga kapatiran, sa loob ng tahanan. Palapakan natin ang Lord dyan. Bakit ganun tayo? Baka kayo hindi panalo yung ating mga mahal sa buhay, hindi ka makitaan ng pag-alagad. Sa trabaho, dapat pag nagtatrabaho tayo, mahalatang Kristiyano ka. Amen? Paano mahalata? Yung hindi mo na ginagawa yung ginagawa nila. Amen? Yung bang inaaya ka pa rin. Inuman mo na. Kung Kristiyano, anong gagawin mo? Ha? Anong gagawin mo? Pas muna. Pwede ba pulutan na lang? Hindi pulutan. Diba? Bakit? Buko na ngayon sa bahay. Alam po ninyo, Kristiyano tayo alagad, kahit saan ka nang doon, maging ilaw ka. Amen. Sa eskwelahan. Sa eskwelahan, yung mga nag-aaral natin, kailangan pag dito sa church, Kristiyano. Pagtunta sa school, Kristiyano pa rin. Yung bang pag tinatawag ng teacher, marunong sumagot sa pinag-aralan kasi nag-review. Hindi yung lagi na lang napapatawag sa office kasi nangungodi ko. Nung araw kasi nangungodi ko lagi ako na-office. Kaya nung pumunta ako sa isang church, pinag-preach ako, sabi sa akin ng kumimbita, Pastor, sa office tayo. Hanggang dito ba naman? Nakita mo ninyo? Kaya dapat yung mga Kristiyanong alagad sa school nakikita. O bakit ganyan yung estudyante na yun? Kakaiba. Alagad kasi ni Kristo Kristiyano at umangatin sa CHDM. Wow! Kaya nga nung araw, nung bago ako, proud ako, bago ako Pag nakikita ko ng Kristiyano, pinagpamalaki ko kapatiran. Minsan pinagtanong sa akin, Pastor, kapatiran niyo ba si Ken? Takot kasipag-sipag na lagi nagtangkay siya, hindi nagkukulang yan, talagang napakaaga niya, praise the Lord talaga. Napakasama naman ang ugali niya, minumura ako niya, ganun ba? Nakakahiya na. Kaya ngayon, pag may nagtatanong, Pastor, kapatiran niyo ba si ganito? Ano ba ginawa? Mabuti, masama? Masama, kapadaan lang. Diba? Kasi nakakahiya. Tumingin ka sa katabi mo, nakakahiya.
Okay, huwag ganon. Sa eskwelahan maging sa ating barangay. Kapag barangay, siyempre dapat sa barangay nyo, tayo kilala. Ako po, kahit nandito ko sa Doña Francisca, sa kabi po, naging lupon ako. Dahil lupon ka, ano ba yung ginagawa ng lupon? Humaharap sa mga awayan. Kaya ang advice sa mga kapatiran, mga kapatid, baka naman pagka may nagbabarangay, makita-kita pa tayo doon, nakakahiya. Pag nakita ko kayo ron, ang sasabihin ko, di na kayo nahiya, dito pa tayo nagharap. Pero sa awa naman ng Diyos, wala. Kaya pala, pag ikaw pala ay mababarangay, pwede ka pumili ng haharap. Hindi ako pinipili. Kaya pala. Okay, so, a witness is not just someone who talks about Jesus. A witness is someone who lives like Jesus. Kaya nga Kristiyano, katulad ni Kristo, hindi lang makita ang sarili mo, makita si Kristo sa unahan mo. Nasa likod ka lang niya. So, we witness by our lives and our words. Kulang pagbibig. Ang ibig sabihin po nito is how we speak. Paano ka ba magsalita? Bilang Kristiyano. Pagka ikaw ba'y nakikipag-usap, nakikipagkwentuhan, may galang ba? O meron ka bastos marami, sobrang ng bastos. Dapat sa paraan ng ating pakikipag-usap, kahit na ikaw ay inaaway at ginagalit, marahan ka pa rin makipag-usap. Bakit? Kristyano to. Hindi ako perfect, nagkakamali, nagkakasala, nadudulas, pero hindi pa rin ako magsasalita ng masama kasi alagad ako ulit. Amen po ba yan? How we forgive? Paano ba tayo magpatawad sa mga taong paulit-ulit na nagkakasala? Napapakita natin kung alagad ka sa paraan ng pagpapatawad mo. Hindi tayo makakapili ng araw na walang gagalit sa atin. Amen? Tumitigil ka sa katabi, sabihin mo, peace. Diba? Lahat tayo close. Pero may mga pagkakataon, dahil uuwian na, nagmamadali ka, baka maubusan ka ng ulan sa tindahan, naapakan ka ng may takong, nakapatay na ng katabi mo. Anong gagawin mo ngayon? Tusok ang tao. Di ba? Gigil na gigil ka, hindi mo lang magawa. Nasa church ka. Pero sa kaibuturan ng puso mo, galit na galit ka. Gusto mo ipalo sa kanya, takong niya. Di ba? Nangyayari yun? Kaya paano tayo magpatawad? Ano pa? How we respond to problem. Pag may problema, diyan na papatunayan ang kalagad. Na ang lahat ay halos wala ng buhay. Pero ikaw, may problema. Pero nakangiti ka pa rin. Bakit? Uy, alagad ni Kristo. Walang lugi na naglingkod sa Panginoon. Ginawa ko ng halimbawa ito, pero para ma-remind kayo, maging mga bata at mga anak natin, nag-uusap-usap yan tungkol sa magulang. Naalala ko yung dalawang bata. Ito nagkwento ko na, ulitin ko lang. Sabi ng isang bata. Yung nanay ko, laging nakangiti kahit marami kaming problema. Ang sabi ng isang bata, baliw ang nanay mo. Hindi baliw ang nanay ko. Bakit nakangiti kahit may problema? Alagad kasi ng Diyos ang nanay ko. Miyembro pa ng CHTM. Malapakan na natin si Lord. Dapat naman, hindi ba? Yun. Kailangan pag may problema, yung nandun pa rin na full pa rin tayo. Full pa rin tayo. Dapat ang mga taga-Bicol po tayo. How we show love. Ayan. Paano mo ba ipakita? Hindi sabihin, ang pag-ibig. Ang pag-ibig ng alagad, kakaiba. Okay. Ang sabi nga rito ng John 13:34, sabi ni Jesus bago siya umakyat, a new command I give you, love one another as I have loved you. So you must love one another. Alam ko ninyo, siguro nang sabihin ni Lord sa mga alagad, mga alagad, meron akong bagong utos, may bagong utos, bago ba yan? Bago yan? Sige, sabihin mo, makikinig kami. Magmahalan kayo. Ang sabi ng mga, alam na namin matagal yun, sa una nga namin yung love na yan, Pero hindi yung love na alam nyo, ang love na gusto ko nga unawaan nyo, yung love na katulad ng pag-ibig ko sa inyo, na kahit ako'y dinidinay ninyo, na kahit ako ay pinagbibigyan nyo ng masama, kahit ako'y iiwanan nyo maya-maya doon sa Garden of Gethsemane, hindi pa rin nababawasan ang pagmamahal ko sa inyo. Amen po ba yung mga kapatid? Kaya may mga tao, ang tunay na alagad, kahit hindi ka mahal-mahal, mamahalin mo pa rin. Kaya hindi madaling maging Kristiyano. Kailangan natin ng banal na spirito. Amen po ba yun? So, kailangan natin yan. Ngayon, sabi rito, by this, all men
men will know that you are my disciples if you love one another. Kaya dito sa church, sa atin, sa pamilya, di ba kahit na-close kayo sa pamilya mo, di maiwasan magkaroon kayo ng tampuhan, kagalitan, nawawala ba ang pagiging pamilya ninyo? Dapat bago lumubog ang araw, magkakasundo pa rin. Dito sa church, dumarating ang time na nagkakaroon tayo ng hindi pagkakaunawaan. Sumasama ang loob natin, nagagalit tayo, pero dapat huwag natin panatiliin. Amen po ba yan? Huwag natin hayaang maghari sa atin yung galit sa mga ano. Bakit? Pagtatanong tayo, hindi makikitang alagad tayo. Amen po ba yan? Ulitin mo ang tanong, mahirap po bang magpatawad sa mga taong paulit-ulit na nagkagawa ng masama sa inyo? Madali, mahirap. Ha? Mahirap! Mahirap po bang di magpatawad? Mahirap din! Kasi, magagalit naman ng Diyos pag di nagpatawad, di ba? Dalawa pa lang mahirap yan. Piliin mo na yung mahirap na natuwa pa ang Diyos. Magpapatawad ako kahit pa ulit-ulit akong sinasaktan. Si Jesus Christ nakapako sa krus. Di ba? Ngayon, anong sinabi niya? Yung unang salita na sinabi niya, Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Yung pagnanakaw sa kabila, abay, naantig ang puso ba? Sinaktan na. Pinako na kasama namin ay nagpapatawad pa rin. Ganon tayo. Pero kung yung tapang mo ay tapang na sa sarili mo, palagay ko pag nasaktan ka, anong gagawin mo? Ama, bigyan mo ko ng lakas, nakasapok ito. Bibirahin kita. Di ba? Kaya hindi po yun ang Espiritu Santo, mayroon kang magpapasensya. Amen? Alam nyo, kung pinababa ng apoy sa panahon na yun, baka patay na ang mga alagad na nagpatuloy. Kasi yung mga tao, pagpasok ni Lord sa Jerusalem, Hosana sa kayong tahasan, pumili ng Panginoon. Pagdating dun sa loob, yun din ang sumigaw ng ano, ipako sa sakro. Paano kung bumaba ang apoy at kinunog sila? Pagkatapos ng pagkabuhay ni Lord, nangaral ulit, sino yung mga tumanggap at nanalig sa Panginoon? Yun din sumigaw na ipako sa krus. Ganun po yung love. Minsan di ka tatanggapin, ipagdasal mo lang. Kasi ang mahalaga, ipinadala mo ang pag-ibig mo. Kahit hindi niya ang gusto, mahalaga yung bahagi mo, pinakita mo. Ang tanong, what kind of witness are you at home? Pangalawang tanong, do people see Christ in your work ethic? Sa trabaho ba ninyo, nahalata ba si Kristo? Sa eskwelahan, halata ba Kristiyano tayo? O another is, do your neighbors know you belong to Jesus? Yung mga kasakapit bahay nyo, alam bang Kristiyano kayo? Kaya siguro, hindi nakataon binanggit sa Biblia, love your neighbor as yourself. Bakit? Kasi madalas kaaway natin yung neighbor Ba? Inalis mo, tinakunan ng basura. Nagalit ka, ibinalik mo. Ganun. So, ibig sabihin, kailangan, Kristiyano tayo, hindi yung magkakagulatan na, ayun, lagi ko sinasabi, sa Jesus way, hindi ko makalimutan yun. Habang kami nag-aayos, nagtatabi yung magkapitbahay, ay, Christian ka pala! Oo! Christian ka rin pala! Oo rin! Magkapitbahay yun bakit kaya nagkagulatan pa? Kasi, nagiinom pa rin yun siya. Ang dami pa rin kalokong ginagawa. Sumama sa isang pagpupulong, pero hindi na bago ang buhay niya. Ang alagad, nababago. Hindi ka sa katabi mo. Sabihin mo, bago ka na. Sumagot ka, ikaw will. Bullshit po diba? Okay. Lastly, concern for the salvation of others. Ang isang alagad, hindi mapakali kapag iba ay napapahamak. Ang sabi ng verse, you will be my witnesses. Kayo ba? Nakatira kayo sa isang compound o sa isang bahay. Nasunog, gising ka. Anong gagawin mo? Nakita mo yung sunog. Anong gagawin mo kung concerned ka sa kapakanan ng iba? Kaya mo na, meron lang naman na masusunod, kaya mo na siya. Hindi ganun. Anong dapat mo isigaw? Sunog! Sunog! Di ba tumutulong ka? Mga kapatid, maraming tao ang napupunta sa sunog. Kung ikaw ay nandoon, ipangaral mo ang good news. Kaya nga mabuting balita. Amen po kayo?
Napapahamak ang kaklase mo, napapahamak ang kaopisina mo, napapahamak yung memo ng pamilya dahil hindi ka nagsasalita at nagiging saksi bilang alagad. Tandaan po natin. Okay, sabi po rito, Great Commission ang ating pinapag-usapan. Pero pag hindi natin alam ang isang Great Commandment, kasi before the Great Commission, dapat alam natin yung Great Commandment. Kasi ano ba ikong commission mo kung di ako alam yung dakilang utos ng Diyos? Ano ba yung dakilang utos ng Diyos? Unahin natin mahalin ng Diyos na ang sabi diyan, with all your heart, with all your soul, with all your mind, and with all your strength. At ano yung pangalawa? Ano yung pangalawa? Love your neighbor as yourself. So, yan po ang ikukomisyonan. Yan po yung ibabahagi mo. Ang pag-ibig ni Kristo sa iyo, ang pag-ibig mo kay Lord, at ang pag-ibig mo sa kapwa mo, yan ang ating ihahayok sa kanila. Amen? Hindi mo ibabahagi ang talino mo. Hindi mo ibabahagi ang husay mo. Ang ibabahagi mo si Kristo na bumago sa iyo. Amen? Kailangan makapagdala ka. Yung madala mo kay Lord ang tao, hindi madala sa iyo. Naisama mo na, hindi pa nagpatuloy. Bakit? Kasi na hindi ka makitaan. Napakahalaga niya. Tandaan, Jesus' heart is for the lost. Kung si Lord, ang puso niya sa mga naliligaw, dapat maging ang puso natin si Lord. Dahil Kristiyano tayo. Ano bang sabi ng Luke 19:10? For the Son of Man came to seek and to save what was lost. Dapat pag may mga kapatiran tayo o tao na hindi pa kapatiran, dapat hahanapin mo. Kaya dito sa church, hindi tayo nadahantay ng mga taong pupunta. Pinupuntahan natin. Kaya may mga pagkakataon, di ba, nakikita na kami, pinapasyalan namin kayo. Dapat pasyalan nyo rin kami, kasi ang gusto natin, lahat tayo magkamustahan. Amen po ba yan? Kaya one of these days, baka pupunta kami sa inyo. O halimbawa, pupunta ako sa inyo. Okay lang ba pupunta ako sa inyo? Maganda yung manananghalian na makalimutan sa umali. Ha? Minsan pupunta po ako sa inyo, ha? Kakamustahin ko lang kayo, pag-pray ko kayo. Pero hindi ko sasabihin kung kailan. Kailangan yung surprise. Bakit? Parang maganda yung surprise, lagi kang handa. Eh, kung pumunta ako, kung hindi mo sinabi, Pastor, lasing pa naman ako kagabi. Kaya yan, ano? Kaya, pagpasal ko sa inyo, susurpresahan ko po kayo. Amen po ba yan? Amen po ba yan? Pero pag pumunta naman ako sa inyo, may dala ako. May dala. Okay. Magkano ba yung kalamasina yun? Kalamasina lang ang mura eh. Okay, so, next, sabi po nito, love moves us to action. Pag may pagmamahal ka, may action ka. Ano yun? We pray for people by name. Kayo ba, sino rin nag-pray magsabi ng amen? Pag nag-pray kayo, sabihin niyo yung pangalan. Lalo na kung gusto mo idalhin kayo. Halimbawa, Lord, dalangin ko po si Lucas na siya po ay ihanda mo sa pagbabahagi ko ng salita ko sa pamamagitan ng buhay ko. Pinag-pray mo, niluluto mo siya. At pag nag-share ka na, minsan hindi ka pa na nagsishare, tumatanggap na kasi nakita niya yung pagmamahal mo. Kaya pag nag-pray tayo, may mga pagkakataon laging very general. Lord, dalangin ko ang pamilya ko, ilala mo sila, alam mo, wow, isa-isahin mo. Kasi yung mga anak natin, iba-iba yung pangangailangan. Tama mo ba yun? Dalangin ko po ang aking panganay. Napakatamad mo niya, batang yan eh. Salud mo na yung sumbong. Yung sumbong sa harapan ng ibang mga anak, magagaling. Pero Lord, alam ko, sisipat din niya. Yung ano ko naman, tamad ang panganay ko. Sobrang sipag naman ang pangalawa ko. Na sobrang sipag, ay nangangayaya ko na. Ano kasi sipag? Sobrang sa Facebook, sa TikTok. Minsan kala mo ba rin, nasasayaw na ganyan. Yung pala, nire-record. Siyempre, sipa. Ay, yung bunso ko, Lord, napakatahimik naman ako sa bunso. Bakit? Eh, kasi meron po siyang problema. Yung bang iniisa-isa natin. Amen? Kaya sa opisina niyo, halimbawa, nagtatrabaho kayo sa eskwelahan, sa mga nag-aaral ng mga estudyante na, o PMA, pahinga muna anak. Arellano. Lord, dalangin ko po ng Arellano. Ang principal namin ay kung pangalan, napakabagsik niya. Dalangin ko po yung teacher namin. Ganito pa nga yung kaklase ko na laging dumidikit. Di wala kung may crush sa akin. Pangit naman. Lord, dalangin ko. Lord, makakilala sa sayo. Ang i-share mo yung pag-ibig ni Kristo, iba kasi hindi Bible study ginagawa, Bible study. Pumunta kami ng library. Hindi library yung pinuntahan, library.
O, di ba? Mag-share. Alam mo, mahal ka ni Kristo, pero tandaan mo, mas mahal kita kaysa ko. Bira, ginamit pa yung verse. Bagamat maganda rin, asawa ko, niligawan ko, verse lang ginamit ko. Love is faithful, love is kind. Yun ba? Pero dapat madala natin kay Lord. Ano pa? We care about their struggles. Kapag may mga nahihirapan ng buhay ka para damayan sila. Ipadalangin, puntahan. Kung mayroong maitutulong, bakit ba hindi? Amen ba yun? Kami po dito sa church, kung meron po kayong kailangan, halimbawa, meron kayong prayer. Lord, Pastor, meron kaming prayer na physically. O sige, papipray namin kayo. Pastor, may kaming problema emotionally. Papipray namin kayo. Pastor, may problema kami financially. Sa kapatid ng mayaman kayo pumunta. Ang point ko ron, dapat nagdadamayan. Kaya kasi niyo, iba-iba ang tas ng buhay natin. May mayaman, hindi masyadong mayaman. Kasi yun ang dahilan, magtutulungan po tayo. Magsusuportahan ba? Kung may mga negosyo yung kapatiran natin, medyo suportahan natin yan. Amen ba yun? Halimbawa, may mga insurance. May mga kapatid tayo, mga insurance. May kapatiran tayo nag-i-insurance. Yung mabuhay ka na, may kabaong ka na, huwag magdalon. Yung bang kailangan natin, magsuportahan tayo. Kaya yun sa Bible, in the book of Acts, sila po ay tulong-tulong na para ba ng kayamanan ng isa ay para sa lahat kasi nagtutulong. Uy, marami kong gulay. Marami akong bigas. Bigyan mo kong gulay, bibigyan kitang bigas. Diba? Ang ganda ka lang. Uy, marami akong damit, bibigyan kita. Ano meron ka? Marami akong sapatos, bibigyan kita. Amen ba yun? Maganda habang nagbubuhay ka, nagsisharean tayo. Sa pamamagitan noon, nagiging alagad tayo. At pag nakita ng iba, ganyan pala mga Kristiyano kapag mahalan. Gusto ko rin maging alagad ni Kristo para maramdaman ko si Kristo sa buhay ng kapatiran. Palapakan natin ang Panginoon yan. Pagkaroon po tayo mga kapatid. We look for opportunities to share Christ. Dapat, yung pagbabahagi ng salita ng Diyos, huwag natin aalisin. Amen? Ibig sabihin, lahat ng may kaluluwa dapat bahagi na natin. Sino dito ay may kaluluwa? Magsabi niyo, amen. Pag may kaluluwa, dapat sinisira. Naalala ko, mga joke lang to para magising kayo. Sabi ng isang kapitbahay, Pastor pala kayo, ngayon nalaman, pwede mo bang, kahit mahilig daw kayo magdasal sa mga namatay? Kaya kasi ako naniniwala, ang Diyos ay concerned sa kaluluwa. Pwede mo bang ipagdasal niyo yung aso ko? Ay, teka, aso yan, hindi tao yan. Tao lang ang pinagdadasal ko, hindi aso. Ay, sayang pa naman, bibibigay pa naman ako ng 20 mil. Hindi mo sinabi ko, naging pala aso mo, halika na, kapagdasal na. Yung mga ganun ba? So, hindi ganon. Ang ating paglilingkod sa mahirap mayaman, basta Kristiyano. Okay, tandaan po natin yan. Opportunities. Ang tanong, nasa huli na tayo. When was the last time you shared your faith? Kailan ka naghuling ng share, nagbahagi sa iyong kapwa? Dapat noong 2026, makapagdala kayo ng kapatid, kaibigan, o isang kakilala dito sa church. Ma-share ninyo. Ano pa? Who are you praying for to know Christ? Meron ka bang pinag-pray? Simula mo na yung pag-pray. Yung katrabaho mo, opisina mo, kaklase mo, and then, sila po ay mapaguhin ko. Ako po pag nag-share ng gospel, hindi ko sinasabing pagkatapos mag-share, punta ka sa church namin, hindi ho, ganun eh. Pag ako nag-share ng gospel, kilalanin mo si Lord sa buhay mo at magkakaroon ka ng kakaibang buhay na pinagpala. Kung may malapit na simbahan sa inyo, maghanap kayo. Ang kahanap ako ng church sa kanila, kahit malapit sa atin, ito, pero kung gusto nila sa atin, sige po pa, tuloy po kayo dito. Hindi po tayo nagkakaroon na pag alam mo ng may church, kaya mali pa lang kung umalis sa isang church, nang paalam namin, tinatanggap natin, pero ikaw mismo mag-i-encourage. Dito ka na lang, maganda dito. Lahat ng lungkot, aalisin, puro saya na lang. Hindi tayo gano'n. Kaya minsan meron akong sinusugod na pastor, kasi nasira mo yung pamilya, hindi naman ako nagsasabi yan, ganin natin sa church. Alam na, siniran ulit. Nung sinira, sabi, punta rin kayo sa amin. Umati na sa akin. Mamili, pagka napunta kayo, mamili kayo kung sino mas magaling. Ba't nang tama yung pastor ngayon? Kinasal ko pa yung anak niya. Ay, kayo pala pastor. Oo, ako nga. Ay, talaga nireview ko talaga. Hindi gano'n. Pag nagsishare ka, kay Kristo mo dadalhin sa simbahan mo. Hindi rin sa simbahan. Hayaan mo mag-desisyon kung saan.
Kaya tuloy pang nandun sa hindi na ako nagsasalita, baka maraming magalit. Kaya dinidiretsa ko eh. Mamingwi tayo, huwag sa aquarium ng iba. Ibahagi mo si Kristo, lalo na sa hindi pa nakakakilala. At kung ikay galing sa ibang church, nandito ka na ngayon, ikaw ay kapamilya na. Sapagkat ang totoo, isa-isa lang naman, pare-pareho lang naman tayo. At pagdating sa langit, hindi itatanong ng Diyos, saan ka siya sumatin? Nagtatalis ka ba ng malaki? Kano kalaki bahay mo? Hindi naman yung itatanong eh. Ang itatanong niya, alagad ka ba? Naglingkod ka ba sa akin? Tandaan, a disciple with a mission is concerned for souls. Being on a mission is not about position, it's about obedience. Not about title, but about testimony. Not about ability, but availability. Pray, care, share. Mabuhay tayo bilang disipulo na mayroong mission. Ang sabi ng Isaiah 6:8, sabi kasi ni Lord, sino kaya ang susubuhin ko? Sino kaya ang uutusan ko? Sumagot si Isaiah, here am I, send me. At pagkaharap natin sa Lord, tapos na ating paglilingkod, masarap marinig sa bibig ng Diyos ito. Ang sasabihin niya, well done, good and faithful servant, come and share your master's happiness. Alapakan natin ang Panginoon. So, alamin nang dumating si Lord, napakahalaga po habang dumating siya. Huwag na natin isip-isipin ang mga personal na buhay. Pagpapayaman, career, pangarap, desire ng buhay. Isama natin si Kristo sa buhay natin. Maging alagad tayo. Kasi hindi naman natin madadala lahat yan eh. Kahit marami kang award, marami kang medalya, hindi walang kwenta kay Lord. Yan ang mahalaga. Naging alagad ba kita? Tumayo po tayong lahat. Ang tayo po ay dumako sa panalangin. Ang ating panalangin ay panalangin ng isang alagad na hanggang sumunod sa Panginoon sa anumang sandali, anumang araw, masama man o mabuti, susunod tayo. Tayo po yung tayo po yung manalangin. Panginoon namin Diyos, salamat po sa iyong salita na nagpapaalala sa amin na bawat isa sa amin ay may misyon sa iyong kaharian. Salamat po sa kapangyarihan ng Espiritu Santo na nagbibigay lakas, tapang at karunungan upang maging tunay na saksi kami. Panginoon, tulungan mo po kami na magsimula sa aming tahanan, sa aming trabaho, sa aming eskwelahan, sa aming komunidad, at maging kahit saan man kami naroon, na maipakita ang iyong pagmamahal, Panginoon. Bigyan mo po kami ng puso na may malasakit sa kaligtasan ng iba, at gabayan mo po kami sa tamang paraan ng pagbabahagi ng mabuting balita. Gawin mo po kami tapat, matapang at nagmamahal sa kaluluwa ng iba. Panginoon, sa umagang ito, marami pong salamat, pinaalalahanan mo kami na isa ho sa pinakaunang dahilan kung bakit mo kami iniligtas ay upang maglingkod sa iyo. Nawa, paalalahanan mo po kami, Banal na Espiritu, na ang pagtatagumpay na ito'y sa lupa ay sayang kung wala po ang aming paglilingkod ng may katapatan sa iyong harapan. Salamat po, Panginoon, sa umagang ito, purihin po kayo sambahin sa pangalan ni Jesus. Amen and Amen. Amen. Pumula po tayo.